Saan na nga ba napunta ang bilyon-bilyon pondo sa Mindanao lalong-lalo na sa Davao City? Bakit nababaha pera ng Davao? Bakit ganito kalaki ang budget ni Congressman Paulo Duterte? Kung bago ka lang sa channel ko, paki-click subscribe, like and share para laging ka-updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po. Si Paulo Pulong Zimmerman Duterte ay ipinanganak noong ika-24 ng Marso taong 1975. Ay isang Pilipinong negosyante at politiko na nagsisilbing kinatawan ng 1st District ng Davao City mula noong 2019, at nagsilbi bilang House Deputy Speaker noong ika-18 Kongreso. Bago ang kanyang halalan sa kapulungan ng mga kinatawan, si Duterte ay dati nang nagsilbi bilang Vice-Alkalde ng Davao City mula 2013 hanggang sa kanyang pagbibitiw noong Disyembre taong 2017, na kinilala lamang noong Enero taong 2018. Siya ang panganay na anak ng abogadong si Rodrigo Duterte, na kalaunan ay naging alkalde at kongresista ng Davao City at presidente, at si Elizabeth Zimmerman, isang Pilipina na may lahing Aleman na Amerikano. Ang kanyang kapatid na babae, si Sara Duterte, ay ang kasalukuyang vice-presidente ng Pilipinas. Para sa kanyang elementarya at sekundaryang pag-aaral, nag-aral si Duterte sa Philippine Women's College of Davao, nakakuha ng kanyang diploma sa mataas na paaralan noong 1991. Nag-aral siya sa Universidad ng Mindanao, kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree sa banking at finance noong 2002. Nagtapos din si Duterte ng pag-aaral sa Universidad ng Southeastern Philippines, kung saan nakuha niya ang kanyang master's degree sa public administration noong 2009, at kung saan nagtapos siya ng doktor sa Leicester CM University sa public administration noong 2015. Sinimulan ni Paulo Duterte ang kanyang karera bilang politiko bilang barangay kapitan ng Barangay Catalonan Grande sa distrito ng Talomo sa Davao City mula ika-15 ng Nobyembre taong 2007 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2013. Sa huling bahagi ng kanyang barangay kapitan mula Hulyo taong 2011 hanggang Hunyo taong 2013, naging vice-presidente si Duterte para sa Liga ng Mindanao ng mga pambansang barangay, LIT Mindanao. Bahagi rin siya ng 15th at 16th Davao City Council bilang sectoral representative ng Association of Barangay Captains, ABC, mula ika-6 ng Enero taong 2008 hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2013. Nahalal siya bilang vice-alkalde ng Davao City sa lokal na halalan noong 2013 habang siya ay nanunungkulan noong ika-30 ng Hunyo taong 2013. Nakakuha siya ng pangalawang termino noong 2016 local elections. Noong 2017, iniugnay umano si Duterte ni dating Bureau of Customs, BOC, Intelligence Officer Jimmy Guban sa pagpapadala ng magnetic lifters na naglalaman ng 6 na bilyong piso halaga ng crystal methamphetamine, shabu, ang mga paratang na mariing itinanggi ni Duterte. Noong Agosto taong 2024, nagsampa ng reklamo si dating Senador Antonio Trillanes na inakusahan sina Duterte, dating BOC Commissioner Nicanor Felden, abogado Mans, Carpio, bayaw ni Duterte, at 7 iba pa ng pagsasabwatan tungkol sa insidente sa pagpapadala noong 2017 sa panahon ng isang House of Representative inquiry bilang tulong sa batas. Malugod na tinanggap ni Duterte ang pag-unlad na nagsasabing, ang hakbang ay magbibigay daan sa amin na tugunan ang mga akusasyong ito sa pamamagitan ng wastong mga legal na paraan, na tinitiyak na mananaig ang katotohanan. Ako, tinatanong ako ng ebidensya, ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit? Kung wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be
afraid na may mapafind out dyan. Kalaunan ay nagbitiw si Duterte bilang vice-alkalde ng Davao City noong ika-25 ng Disyembre taong 2017 at sinabing ang hakbang ay ginawa mula sa delikadesa pagkatapos ng kanyang pampublikong away sa kanyang anak na babae. Ito ay iniuugnay ni Duterte sa kanyang failed marriage kay Lovelai Sangcola na naglalarawan sa kanyang dating asawa bilang incorrigible. Nagpasalamat siya sa konseho ng lungsod at binanggit na inaabangan niya ang araw na siya ay maaaring maglingkod muli sa bansa. Si Davao City Council Majority Floor Leader Bernard Alag ay naging acting vice mayor sa pagkilala sa kanyang pagbibitiw ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-5 ng Enero taong 2018. Kapulungan ng mga kinatawan, 2019 na kasalukuyan. Noong ika-12 ng Oktubre taong 2018, naghain si Duterte ng kanyang kandidatura para sa kongresista na kumakatawan sa 1st Congressional District ng Davao City. Siya ay idineklara na nanalo ng Commission on Elections noong ika-14 ng Mayo taong 2019 at nanumpa sa tungkulin noong ika-21 ng Hunyo. Noong Hulyo taong 2019, siya ay nahalal na Deputy Speaker ng House for Political Affairs. Ang ilan sa mga panukalang batas na kanyang inakda o kasama bilang isang kongresista ay kinabibilangan ng paglikha ng isang Boracay Island Development Authority. Inuutos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Batas Boracay Island Development Authority. For the rest of my term, I hope to see concerted efforts in protecting the environment. The rehabilitation of Boracay Island showcased our resolve to safeguard the environment. Boracay is doing well because of its scenery. If it's only a coconut and a black sand, white sand and water, wala yan. Pero you add the visitors there, then it becomes a very tempting destination. We have seen remarkable emergence of the island back to its former glory. I want this sustained. I ask Congress to enact a law creating, importante ito, the Boracay Island Authority, or BIDA. We need it. I cannot stress enough the importance of agriculture. The growth of our economy. Bagamat may mga isyu rito, na pinapayagan niya ang gambling sa Boracay, ito ang pahayag. Look, first of all, there's the newspaper report. Sa inyo ata yun, na I was going to allow any casino there somewhere. Sa inyo yun, sa inyo na. Newspaper mo lang binabasa, yung iyo kasi nandiyan ka. Far from it actually. I never said anything about building anything or even a nipa hut there. What I said is that that island itself is owned by the government. I've said it before. Agricultural yan, pati forestal. Unless there is a law or a proclamation of the President setting aside anything there, an inch of land maybe, then that would be all right for others people to go in. In the meantime, there's no plan. My orders was to clean it up. So, mag-clean, sirado, there's one way in and one way out. Now, if you are asking of a financial help, I'm going to sign the proclamation of calamity. And we can make available about 2 billion of assistance. But these are only for the poor Filipinos. I will not spend any single centavo for those inns, their hotel owners or motels. At yung magagandang bahay, do not expect me to pay anything. That money is only intended for the Filipino. Yung mga foreigners,
neither reparations or remunerations. Yung sila yung pumasok dyan, they should know na bawal. Yung 2 billion dyan and the other help of each department has its own contingency plan. So, meron magtulungan kami. But master plan, wala akong master plan dyan. Linisin ko muna yan kasi agricultural yan. So maybe after that, I'll give the farmer. Ilan reform ko na yan, so bote pa, I'll tell you now. Okay, sir. Ilan reform ko lahat yan, then I'll give it to the farmers. Me, I'll give them the tractors. Yung agricultural, di ibigay ko muna sa, bago na yung, well, sabihin ninyo, how about the business there? I'm sorry. But that is the law. The law says it is forestal, agricultural. Why would I deviate from that? Do I have a good reason to do it? What? Mga casino? Who owns the casino? Chinese. Hotels? Big ones? Who owns them? Eh, mga mayaman, pati yung mga dayo. Eh, agricultural bang kaya doon? Ibigay ko sa farmers. You want to know now? I'm going to give the announcement. It's going to be a land reform area for the Filipinos. Now, if they want to build something there, you can build in a floating sound. Unahin ko yun. Lilinisin ko lang naman. Ibalik ko sa Pilipino yung lupa nila. Thank you, sir. Wala akong plano dyan. Kasino. Tama na yan kasi sobra na. Yes, sir. Kasino dito, kasino doon. Okay po, sir. Give it to the people who need it most. Okay po, May sir. mga isyu sa Boracay. It will be Nag-iba ang non-reform tono area. niya, nagpapayagan na niya gambling sa Boracay, narito ang kanyang pahayag. Bakit sabi mo ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon, baski yung sa Boracay, yung gambling house doon, ini-encourage mong buksan para sa tourist. Patawarin na po ninyo ako for the contradiction. Ngayon po, wala tayong pera. Kung saan man tayo makakuha ng pera, kukunin ko. Kung dyan sa gambling, so be it. Kung wala akong isang salita dyan, tama yan, wala akong isang salita dyan. Pero kailangan ko ng pera para patakbuhin ang gobyerno. Kasi marami akong gagastusan. Si Paulo Duterte kasama sina Eric Yap at Lord Alan Velasco ay gustong palitan ang pangalan ng Ninoy Public Aquino Act International Airport sa 6639 in paliparang pandaigdig ng 1987, Pilipinas. the erstwhile Manila International Airport was renamed to Ninoy Aquino International Airport. This is the country's biggest international airport. Some lawmakers want to change its name again. Under House Bill number 7031, filed by Representatives Paulo Duterte, Eric Yap, and Lord Alan Velasco, they want to change the name of NAIA to Paliparang Pandaigdig ng Pilipinas. Lawmakers explained that it is for branding and to further promote our country's name. At ang pagtatayo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa antas ng departamento na namamahala sa disaster dapat nating bigyang diin ang aspetong nakabatay sa agham ng panukalang ito. Dahil ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang pinaka-vulnerable sa mga mapanirang epekto ng pagbabago ng klima, ang agham at teknolohiya ay dapat gumanap ng mahalagang papel sa pagtulong sa atin na maghanda para sa mga posibleng sakuna, sabi ni Duterte sa isang pahayag. Hinahangad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mabilis na pagpasa ng panukalang batas na lilikha ng Executive Department na nakatuon lamang sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa at mga Pilipino sa ibang bansa, sinabi ng Malacanang nitong Lunes. Si Duterte ay na-certify bilang Urgent Senate Bill 2234 na pinamagatang An Act Creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos upang magbigay ng mas mahusay, buong ng gobyernong diskarte para protektahan ang mga karapatan at itaguyod ang kapakanan at interes ng mga Pilipino sa ibang bansa. Rodrigo Duterte itinaguyod ng mga kaalyado ni Duterte ang utos na isara ang ABS-CBN ng Pilipinas, inaalis ng shutdown ang milyon-milyong Pilipino ng akses sa impormasyon habang libu-libong empleyado ang inaasahang mawawalan ng trabaho. ABS-CBN Pilipinas mula nang mahalal siya noong 2016, paulit-ulit na binyanta ni Duterte ang kumpanya sa pagsasara. Sabi ng batas, okay na. Only if you adhere to journalistic
Ang ginawa ninyo sa amin, it's estafa, swindling, not only me, but si Escudero, pati si marami pa yan. Inutso ninyo, utang ina, harapan magkolekta kayo, tapos estafa ninyo kami. Oh, so, I will file a complaint. No long, Congress, no need to renew it. But to operate, there's something else. So I will point this out. Yung basura ninyo, then we'll see. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? You're committing a crime. So you're gonna block their... Yes! Kung ganun ka na, you are engaged in swindling. But all you know, ilang kumpanya dito na nagbayad na hindi ninyo pinalabas. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Di ba? Kung manluloko ka, anong gawin ko? Ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas ay bumoto noong Biyernes upang tanggihan ang pag-renew ng broadcast franchise ng ABS-CBN, pinangunahan ni Paulo Duterte, Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano, Camille Villar, Lord Alan Velasco, at iba pa, na nagpapatibay sa utos ng gobyerno na isara ang pinakamalaking network ng telebisyon sa bansa sa isang hakbang na sinasabi ng mga kritiko na isang malaking dagok sa kalayaan sa pamamahayag sa bansa sa Southeast Asia. Ang mga miyembro ng Kongreso ay bumoto laban sa pagbibigay sa kumpanya ng isa pang 25 taong lisensya upang gumana pagkatapos ng kabuuang 12 pampublikong pagdinig at testimonya na nagtatatag ng channel ay walang nilabag na mga legal na probisyon. Sa 85 na miyembro ng komite na namamahala sa renewal, 70 ang bumoto upang tanggihan, 11 ang bumoto para sa pag-renew, 2 ang bumoto upang mag-inhibit at 1 ang nag-abstain sa pagboto. Saan na nga ba napunta ang bilyon-bilyon pondo sa Mindanao lalong-lalo na sa Davao City? Bakit nababaha pera ng Davao? Bakit ganito kalaki ang budget ni Congressman Paulo Duterte? Ang kanyang sariling pahayag tungkol sa pagbawas ng kanyang budget sa distrito ngayong taon ang nagtulak sa mga miyembro ng Kamara para imbestigahan at matuklasan na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nakatanggap ng 51 na bilyong piso sa mga nakaraang taon. Nauna nang nag-post si Duterte sa kanyang social media accounts noong ika-9 ng Enero na ang kanyang 2 na bilyong piso na district budget ay ibinaba mula sa 2 na bilyong piso pababa sa 500 na milyong piso, na iniugnay niya sa kanyang pagtutol sa kasalukuyang pagsusulong ng Kamara para sa charter change. Ang panukalang 2020 budget para sa congressional district ni Duterte ay 4.6 na bilyong piso halaga ng mga proyektong pang-imprastruktura. Gayunpaman, lumubog ang halaga sa P13.745 bilyon nang pirmahan ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte ang 2020 General Appropriations Act, GAA. Para sa 2021, iminungkahi ng Malacanang ang 9.67 na bilyong piso budget ngunit tulad ng nakaraang taon, nakakuha ng 25 na bilyong piso ang distrito ng nakababatang Duterte batay sa 2021 GAA. Sa ilalim ng 2022 NEP, ang huling budget na inihanda ng Administrasyong Duterte, ang distrito ni Paulo Duterte ay nakakuha ng 10 na bilyong piso proposed budget. At tulad ng mga nakaraang taon sa ilalim ng pagkapangulo ng kanyang ama, ang pinal na naaprubahang budget ay nadagdagan. Sa halip na 10 na bilyong piso, nakatanggap ang Congressional District ng nakababatang Duterte ng 13.04 na bilyong piso noong 2022 GAA. Kung titignan dapat sana wala na pong baha sa distrito ng Davao City and we really want to know din later on siguro bakit sa 51 billion pesos meron pa ring baha sa Davao City. Base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po. Unprecedented
Sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya on the last 3 years. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang manatiling updated para sa mga bagong content natin. Maraming salamat sa panunood.